Ito ang problema natin, no? Mukhang hindi na kasi nag-iisip itong mga na medyo preoccupied na sila lahat kasi hindi nila alam kung ano gagawin nila para malusutan. Itong ginawa nilang mga kalokohan. Hindi na talaga sila nag-iisip. Paano gagawin ni Pulong yon na pinag-iinitan nga rin sila eh. Di ba? Ikaw ba, gagawa ka pa isang bagay na ikakasira mo kung sinisira ka na nga mismo sa pagkakataong ito. Ang problema kasi dito, yung flood control project, babalik tayo lagi doon. Kasi yun ang pinakamatinding issue na kinakarap ng ating bansa ngayon. Ang daming namamatay sa baha. Ang daming namamatay sa baha nang walang kamalay-malay. Sila ay umaasa sa gobyerno na ginagawa ng gobyerno yung tungkulin para pangalagaan ang buhay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng paggagawa ng mga flood control projects na yan. Kaya sila na lumulubog eh. Naging complacent at umasa sa gobyerno ang ating mga kababayan. At ang masama pa dito, mayroong mga nagpapakamatay. Mayroong mga nagpapakamatay dahil dito sa problema na kinasangkutan nila. At nagagawa ito sa tingin ko dahil gusto nilang iligtas ang kanilang pamilya. Dahil sa takot, babawiin ko na lang sarili kong buhay kaysa madamay ang aking buong pamilya. Sa akin, parang ganun ang Master Judea, hindi lang Master Judea, hindi lang maraming namamatay sa mga sangkot sa flood control Kasi yung mga buhay ng mga yan, walang ano yan walang bilang yan. Walang kwenta yan. Alam natin sa impyerno punta ng mga yan Ang malaking problema dito, yung mga buhay na wala noong bagyo, noong baha. Yan. Yun ang importante talaga na talagang kailangan na lagi nating hina-highlight, lagi nating pinapaintindi sa tao. Kasi mga inosente yun Ito yung mga hirap na nga sa buhay. Ito yung mga nagtatrabaho ng marangal. Tapos ito pa yung naapektuhan dahil meron tayong ganitong klase ng mga leader sa Pilipinas So, yung mga sabi nga nila yung mga namamatay, may mga panawagan pa nga na magpakatao naman kayo, namatay yung tao, medyo anuhin naman natin, parang irespeto naman natin yung namatay. Makikita mo yung tao galit, sa sobrang galit ng tao, hindi na nila kayang rumispeto doon sa mga tao na alam nila na nagnakaw sa atin hindi ba? So masisisi ba natin yung mga Pilipino na ganito yung galit ngayon na imbis makaramdam ng simpatya doon sa pamilya ng namatayan parang sinasabi pa nila na buti nga, ganito karma na yan na isa-isa na sila, hindi ba? Kasi ganun nakalalim yung problema ng bayang Pilipinas Yes. na magkakasama tayong sumisigaw, magkakasama tayong nagpo-post sa social media ng mga saloobin natin, pero nakikita natin parang walang nangyayari dahil sa sobrang lalim ng korupsyon, parang lahat nabili na nila Tapos ang magkakasama na lang tayo Ito na lang yung mga panahon na parang nakakapuntos yung taong bayan hindi ba? So, yun lang naman yung gusto kong idagdag. Sa akin, Boss D, tama yung sinabi mo, may punto ka doon. Kaya lang, tayo kasi parang napaniwala tayo masyado ng mga dayuhan na sumakop sa ating bansa na pagkakeso na kasutana, ganito, ganyan, kailangan wag nating babastusin yan. Ang problema kasi sa ngayon, sila na mismo ang nagbibigay ng pahiwatig na sila ay bastusin. Wala naman tayong problema Wala naman tayong problema tayo kapag pagdating sa kasi mahirap na usapin kasi ang politika. Kaya lang nagiging masama ang mga sekta-sekta, kaya lang ang masama dito nagagamit kasi sa politika. Doon sumasama ang imahe ng isang sekta pag nagagamit siya sa politika. Tulad na nangyayari ngayon, na alam mo na itong ginagawa ng nitong si Flavi, pamumulitika lang. Lalo-lalo pa ito, yung nakita Boss D, Doc Lorraine, na may inabot si dating Speaker Martin Romualdez na maleta doon sa isang pari habang nagmimisa. Siguro naman nakita nyo to sa social media at talagang nag-viral ito. So, ano po ang masasabi nyo dito, Doc Lorraine? Again, I'm grateful na nangyayari ito kasi natatanggalan sila ng maskara. Kasi nga yung history ng Pilipinas, lampas 3 siglo, 'di ba? 3 centuries na nakaano tayo sa Catholic Church, no? Hanggang ngayon, no, nandiyan pa din. So, parang nabansot yung pag-iisip natin at nadadala tayo sa takot, 'di ba? Na talagang nakatanikala ang mga isipan natin. So ngayon yung galit natin, yung dinidescribe ni Dada na nagalit, mahalaga yun. Kailangan pakinggan natin yung galit na yun at wag natin sasabihin na nakasutano siya, no? Tama siya. May, nung sinauna na yun, si Jose Rizal, how many years ago, binaril siya, over a century ago, binaril siya dahil he was executed dahil lumaban siya sa mga praile, di ba? Sa Spain, di ba? So, umuulit ang kasaysayan sa atin. Ang hinihingi sa atin ngayon ay mag-isip tayo. No? Mag-isip tayo na
kasi lalo pati, no, ang CPP, kasi si Flavi ay SVD yan yung kanyang congregation. Apo. Ang SVD is deeply infiltrated by the CPP. Yun, No? So, naman pala eh. again, very diabolical, napaka-diabolical nang nangyari sa simbahan, hindi lang simbahan katoliko, maraming kongregasyon ang ipinasok ng CPP, NPA, NDF so that yung ilang minors yun, I think 18 minors na kinidnap at dinala sa Divine Word sa University of Cebu, University of San Carlos sa Cebu, SVD yon. At ang SVD ang nagprotekta. Kung anong ginagawa ni Flavi ngayon, no, ang rescue yun ng NTF-ELCAC, pero they condemned it, no. So, at ang nagbigay takip sa mga CPP ay ang SVD. So si Flavi ganun din. Sa madalit salita, pinasok talaga kahit yung eskwelahan ko, no, nung high school sa ako, all girls school ako, ganun din. Si Sister Merian Manansan ng St. Scholastica's University, hindi lang siya miyembro ng CPP, Central Committee siya, Saints ko, no. So, everyday napasok talaga yung simbahan na talagang diabolical yung nangyari sa Pilipinas, na ang mga institusyon na ipinagkatiwala natin, ang kaluluwa natin, puso natin, mga anak natin, ay pala ipinasok ng mga demonyong ito, 'di ba? So, dapat mag-isip tayo, 'di ba? Dapat pa rin ba sila sa pagtitiwala natin? Syempre hindi na, no? Hindi na, mag-isip tayo. Wala din kayo dapat natatakot. Walang no fear. Ang tendency kasi, ang tendency kasi, ang nangyayari kasi, Doc, parang pag sinabing pare, dapat wala tayong opinion dyan. Kung ano man ang gawin nila, nasa kanila na yun. Hindi po pwede yung ganun eh. Kumbaga, nakasulat nga sa Biblia na pag ikaw ay may kasalanan, meron niyang kaakibat na kaparusahan. So, lahat tayo na nandito sa lupa, sakop tayo na nakasulat sa Biblia. Hindi po dyan exempted ng mga pare o kung sino man. Hindi ho ba? Natatakot kasi, karmahin tayong ganyan. Kung wala ka namang ginagawang masama, nagpapahayag ka lang naman ng opinion mo, parang wala naman tayong problema dun. Ano yung ginagawa ko, diba? Nagbigay naman ako ng opinion. Pinakaisaan ako eh. Diba? Akala nila yung kaya ako kanoniko. Pinawala akong kanoniko. Simula nursery hanggang 4th year high school, Catholic school ako eh. Pero nagtatanong yung isang pare, kung saan ka daw ba nagsisimba? Sa General Trias, lahat ng simbahan nun. May isang pare na may statement daw siya patungkol sa iyo eh. Oo nga, hindi ko pa na mabasa yun eh. Pero mamaya sa kanya, pag nag-vlog ako, mumura-murahin ko sa hanggang gusto ko. Ayan. Wag ganun. Opinion ko to. Ngayon na. Wag. Basti, ano masasabi mo dito kay Father Flavi? Ay, dito sa nangyayari sa ating Katoliko. Katolika. Hindi naman kasi dapat pinapansin yan to begin with eh. Dahil wala namang mga kwentang tao yan eh. Wala namang ambag yan sa lipunan. Bakit pa natin pinag-aaksayan ng panahon yung mga hinayupak na yan eh. Pero yun nga, sila itong mahilig. Sila itong mahilig sa separation of state and church and the state. Di ba? Pero kita mo, nakikialam sila sa estado. Sila pa mismo yung nagdidemanda na para bang walang kayanan yung pamahalaan na mag-imbestiga ng sarili nila, di ba? And the fact na nakikita natin na itong pari na ito, yung mga backup niya ay puros mga makabayan, dapat hindi na talaga natin ito pinapansin. To begin with, hindi naman talaga yan eh. Wala naman talaga, optics lang yan eh. Kasi kahit naman anong gawin nila, mag-circus sila, magtumbling-tumbling sila dyan. Kahit lumunok pa ng saging na may balat si Dilima, walang magagawa yan. Walang magagawa yan. Kasi si Inday Sara, inevitable, magiging presidente si Inday Sara sa 2020. Inaantay na lang ng mga kababayan natin actually. Lagi ko nga sinasabi, kahit sa kapag may makakausap ako, sabi lang, haba nung 3 years, parang di na natin kayang antayin yung 3 years. Sabi ko, gaano man kahaba yan, matatapos yan. At pag natapos yan, magsisimula tayo ng bago. Tapos dire-diretso na yan. Ganun lang yun. Yung mga sila, father addict, ex-addict, kung ano man ang gusto niyang gawin sa buhay niya, wala yan. Walang magagawa yung mga pinag-aatupag nila yan kay Inday Sara. Hindi na nila kayang buwagin si Inday Sara. Tapos na yung kanilang chance. Meron silang 3 taon para sirain si Inday Sara. Hindi sila nagtagumpay ron. There's no way sa lahat ng mga corruption na ginagawa nila ngayon, lahat ng expose na ginagawa ng Panginoon para makita ng taong bayan, gano'n sila kabulok. There's no way na yung mga susunod na taon nila, kaya pa nilang sugatan si Inday Sara. Wala na yan para sa akin. Totally agree. I totally agree. At saka yung nakita natin yung November 30 na rally, 'di ba? Nilangaw eh. Sila yun the same group of people, 'di ba? So maingay lang sila kasi may infiltration ng media, meron silang pera, funded sila, pero nakita mo wala, 'di ba? Maingay lang, lalaki lang ng mga bunganga, pero sa atin ang tao. At saka yung destiny ni Inday, hindi nila mapipigilan yan. No, I think that Inday has really earned her destiny. Ang swerte-swerte natin kasi napakaliwanag na takot sila kay Inday. Sino ba takot kay Inday? Mga terorista, mga kurakot, 'di ba? Kahit yung CIA takot sa kanya.
Ang astig ni Inday, ang ibig sabihin niya, presidential talaga siya. Presidential itong ating Inday, no? Special talaga. Yan. Good news. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.